Kung isa ka sa milyong-milyong viewers ng YouTube o kung hindi man ay isa kang content creator, kagaya ko, maliit man o malaki, siguro na itanong mo na to sa sarili mo. Bakit nga ba may mga videos na mahaba at maganda pero parang walang nanonood? Meron namang mga videos na milyon-milyon yung inaabot na views kahit ilang araw pa lang o ilang linggo pa lang. Bakit din may mga creator na 10 taon na siguro sa YouTube pero ang liliit ng subscription o subscribers nila? At meron naman na kabago-bago lang ay ang dami na, daan libo, minsan milyon na kagad ang subscribers nila. Kung naitanong mo na yan sa sarili mo, bago ka pa mag-isip ng kung anumang haka-haka, akala o imamarites mo sa iba, ito sagot. Ang sagot, YouTube algorithm. So bago natin pag-usapan ng buo kung ano yung YouTube algorithm, punta muna tayo dun sa favorite mo, mga haka-haka o mga marites. Sinasabi ng iba, meron daw kasing secret algorithm or galit sa akin si YouTube or marami pa silang ibang kung ano-anong iniisip na konsepto na wala naman talagang basihan. Pero kung aalamin mo kung ano yung YouTube algorithm, malalaman mo. Okay, sa panimula, ang YouTube algorithm, hindi kagaya ng YouTube itself na ginawa ng 3 tao lamang o inumpisahan ng 3 tao lamang. Ang YouTube algorithm ay nilikha at nabuo sa pamamagitan ng ilang team ng mga engineers, software engineers, data encoders. So mathematics yan. Isang programa siya na napakalaki at napakalawak para mabuo yung algorithm at ma-automate ito. Sa iba nga, ang sinasabi, kung nagugulat ka man sa panahon ngayon tungkol sa mga AI, alam mo ba na ang YouTube algorithm ay isang forma ng AI na ito, since 2005, ay meron na nakalaan o nakalatag para sa YouTube. Ngayon, ano nga ba yung YouTube algorithm? So generally speaking, ang YouTube algorithm ay isang sistema na gumagamit ng artificial intelligence. Mayroon itong kapasidad na matuto o yung tinatawag na machine learning at buhat dito, kumukolekta to ng mga datos mula rin sa YouTube. Saan kinukolekta? Sino ang kinokolektahan? Hindi lamang viewers, kung hindi maging mga creators. At magkasama ang mga datos na ito, kasama na pati yung datos na nagmumula sa mga advertisers, nilalagom niya to, binubuo niya to para makagawa siya ng isang buong mekanismo na magagamit sa pagpapatakbo fully automated ng YouTube. Alam mo ba na sa bawat click mo ng video, sa bawat segundo ng panonood mo, sa bawat pag-scroll mo sa homepage, pati yung paghinto mo, pati yung mga video na hindi mo pinanood, lahat ng yan, yung mga data niyan, kinukolekta ng YouTube algorithm. Para saan? Yung data na nakalap niya, yan yung ginagamit niya dun sa machine learning niya. So, with all the collected data, nakakagawa siya ng isang mahusay na eskema kung paano niya maipopromote ang isang content ng isang creator towards sa viewers. Kaalinsabay nun, ibinibigay din niya din itong mga data na to sa advertisers para ma-reach naman yung ng advertisers yung mas malaking populasyon ng YouTube community. Sa kabuuan, ang YouTube algorithm ay napakakomplikado pero makatotohanan dahil nakabase siya sa tao kung paano ka nanonood at kung paano ka rin nag-upload at ano yung ginagawa mo mga video. Sa technical na pananaw, yung YouTube algorithm ay hindi lamang nag-iisang algorithm. Kung hindi serye ito ng mga algorithm na pinagsasama-sama base sa pagkalap niya ng mga datos para sa YouTube. Iba yung algorithm sa homepage, iba yung algorithm para sa search, iba yung algorithm din para sa mga suggested videos. Ganon din sa notification. So isipin mo yon,
at marami pang iba na kokolektahin mo, and then di mo ba napansin, di ba natin napansin sa homepage ninyo laban sa homepage ko o homepage ng iba pang kilala ninyo, bakit iba-iba yung video na lumilitaw? Tama ba? Maging sa search tab ninyo, pag nag-search ka ng anumang paksa na gusto mong mapanood o matutunan base sa video na nasa YouTube, maaaring iba yung lilitaw sa iyo as kumpara sa iba. Maging sa suggested video. Kasi may pag-aaral na siya kung paano yung ating behavior towards YouTube sa ating panonood, sa ating mga interest. Interest-based yan eh. So, kung ano yung interest mo, base doon sa history mo sa panonood ng YouTube, yun ang i-feed sa iyo ng YouTube. Kaya may mga videos na parang ang daming views. Kasi siguro, yung paksa ng video na yon ay marami ang may interest doon. At kung minsan naman, ginagawa din sa suggested videos, pinasusubukan ni YouTube sa iyo yung isang video. Halimbawa, nakita niya yung isang content, maraming nanood. At ikaw, bagamat wala kang hilig dito, may potential o posibilidad na manood ka ng video na to. Kaya ang gagawin ni YouTube ng algorithm, ipapasa yan sa iyo as suggested video sa homepage mo, lilitaw. Tapos, from your behavior, kung i-click mo to, or ipapas mo lang to, i-scroll mo lang ng patuloy, iibahin na niya yung sistema na ipagkakaloob sa iyo. So, himayin natin. Base sa algorithm, 3 yung pinag-aaralan niya na madalas. Bagamat sabi ko nga, may iba pang mga seri ito. Una, user o yung viewer, yung nanonood. So, kada viewer, tinitingnan niya, ano ba hilig nito? Ano ba mga sinesearch nito? Saan ba ito tumatagal sa panonood? Tinatapos ba nito yung kanyang pinanonood? O ilang segundo pa lang, umaalis na siya. At buhat dun sa data na yon, mag-feed siya sa iyo. Ikalawa, yung creator. Yung creator naman, titingnan niya kung ano yung niche mo. Niche o yung mga paksa na ginayaan mo. At from there, ilalagay niya yung mga content mo doon sa mga tao na alam niyang panonoodin ito. Or pwedeng subukan na i-promote sa kanila at baka sakaling panoorin nila. Ikatlo ay yung advertisers. Yung advertisers naman, depende sa produkto nila na hawak din ng YouTube ang datos, ipopromote niya, ipapasok niya yung mga ads ng mga advertisers doon sa mga video na angkop dito. So halimbawa, kung iyan ay sabihin mo ng religious content, ano nga namang pasukan mo yan ng content na tungkol sa mga modernong pananamit ng babae na medyo revealing, di ba? Mix and match, lahat lang yan. Maayos, mabusisi, at matutinong pinag-aaralan ng algorithm. Pero dahil ito ay system of codes or coded ito at automatic siya, mabilis yung kanyang pag-aanalisa at paglalagay ng detalye sa kung alin ang para saan at kung sino ang sino. So yung parte na yun yung tinatawag na machine learning. Although artificial intelligence siya, binigyan siya ng kapasidad na unawain, busisiin, tingnan, at saka bigyan ng iskema ang lahat ng datos na kanyang nakukuha. Doon siya natututo. So yung kaalaman ng algorithm base sa kanyang mga datos na nakakalat, doon niya kinukuha. Machine learning. Doon sa nakaraan nating video, natalakay natin yung history ng YouTube. So nung panimula, wala pa yung algorithm. So ang basihan lamang is yung views ng mga video. At merong certain time frame kung saan makakount yung isang pag-click as view. Kahit di mo tinapos yan, pero na-click mo, counted as view. Okay. Hanggang sa dumating na yung algorithm. Bakit? Kasi marami nang naganap doon. Which is, sa pagsala nila doon sa kasaysayan ng YouTube, hindi ganoon kahusay kung wala itong algorithm.
meron pang naging pagkakataon na may mga creator na natuto na lokohin yung sistema. Through views, gagawa sila ng thumbnail na either napakaganda, nakakagulat. Okay? Tapos, pag-click mo, pag-panood mo, iba naman pala yung laman. So, 2012, nung siguro gumana ng buo yung algorithm and dyan nakita yung malaking pagbabago. Okay? Sa analytics, sa data, makikita. At sa halip na views, number one is yung uh, average view duration o yung watch time hours. Kasi nga, kung click-through rate lang, kung maganda yung thumbnail, medyo eye-catching, medyo nakaka-intriga, makiklik talaga eh. Pero, ang tanong nga, pinanood ba? At nag-react ba yung tao? Nag-response ba siya? Nag-like ba siya? Nag-subscribe ba siya pagkatapos niyang panoorin? Nag-comment ba siya sa video? And, senior ba niya yung video? So, yun na yung mga evolusyon dahil sa algorithm. At yun na rin yung ginagamit ni algorithm na basehan kung paano niya tatalakayin, hahawakan, or ima-manage yung isang content ng sinumang creator towards sa kanyang mga viewers. So, bagamat 2012, fully naramdaman natin yung mga pagbabago sa YouTube because of the algorithm, actually 2010, on the machine learning stage ng algorithm, doon na nag-uumpisa yung pagganda, pagsasaayos, and then up to 2012, na-implement ng with a singular aim, which is actually viewer satisfaction. Kung saan masisiyahan yung ating mga manonood. Dahil nga, number one particular nilang sinusukat doon is yung ABD o kung gaano katagal silang nanonood sa isang content. So sa kabuuan, ang pakahulugan nito, ang YouTube algorithm ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagbabago. Okay, lalo ngayon, meron ng shorts. Di ba? Dati wala. Okay? Yung mula sa simpleng pagbibilang niya ng views tungo sa matalinong sistema na gumagamit na ng AI. Okay? Upang mapakita dun sa mga sa bawat tao, manonood, yung mga bidyong pinakamalaki nilang posibilidad na magustuhan. Okay? Ang pakay ng YouTube at ng YouTube algorithm, pangunahing layunin nila ay hindi para gumawa ng mga sikat na creator. Kung hindi ang mabigyan ang bawat viewer o manonood ng pinakamahusay na experience, viewing experience sa YouTube na pagkatapos nilang manood, either masaya sila, may natutunan sila, or basically, kontento sila. Ngayon, simple lang naman yan eh. Okay? Sa mga paksa na ating ginagawa. Okay, in-research ko rin to. Through Google naman. Okay? Naglagay ako ng 5 paksa. Pagluluto, paggawa ng YouTube tutorial, travel o paggala, tapos pamilya. Okay? Base dun sa mga kotse. Okay? Base dun sa 5 paksa na yan, lumalabas yung ganito. Yung YouTube tutorial is pangatlo. So, ang number 1 is pagluluto. Okay? Number 2 ay tungkol sa mga kotse. Kasi marami yan, malaki yung paksa na yan. Pati mga DIY at kung ano-ano pa, naririyan. Tapos, yung sa pagluluto naman, syempre, sino ba naman ang ayaw ng magluto? Di ba? Pagkain yan eh. Di ba? Pang-apat, yung sumunod sa YouTube learning o tutorial is yung travel. Bakit? Kasi nga, medyo high budget kasi ito eh. Siyempre, pupunta ka sa isang lugar, pamasahe mo, etc. Kaya nga yung ibang creator, di ba? Porkit creator ka, gusto mo, libre ka. Mali naman yon. Tapos yung huli naman, yung tungkol sa pamilya. Yun yung pinakahuli sa 5 listahan na yun. Bakit? Kasi, bagamat malaki yung komunidad ng nanonood dito, kumpara sa tutorial at saka sa pagluluto, medyo hindi siya ganoon ka-interesting. Hindi natin alam kung ang nakatuon lang ay
dahil sa paksa tungkol sa mga magulang o nakatuon siya tungkol sa mga anak. Siguro kung i-breakdown mo yung paksa na yun, medyo lalaki, lalawak. Pero gaya nga ng sabi ng Google, ng YouTube, at maging ng algorithm, yung trends, hindi permis yan. Walang viral button, walang trending button. Okay? Hindi ito labanan ng swertihan, papogian, o papangitan, o pahusayang magsalita. Kung hindi, ito ay patuloy na nagbabago depende sa panahon at sa sitwasyon at sa ipinakikitang behavior higit sa lahat ng mga viewers. So, doon sa tanong, ang algorithm ba ng YouTube ay kakampi o kalaban ng isang creator? Ang sagot, hindi. Okay? Kailangan mong i-work out kung paano mo magagamit yung algorithm to your advantage. Simple lang. Gawin mo ring layunin sa mga content mo ang pagpapasaya at pagbibigay ng isang mahusay na viewing experience sa ating mga viewers. So sana po may natutunan kayo, at kung gusto niyo pa ng mga ganitong klase video, don't forget to subscribe and like my channel. Paki-share na rin kung pwede, at kung may pagkakataon, sana maging channel member ko rin po kayo. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.